Panibagong kontrobersya ang kinaharap ngayon ng Health Department matapos matuklasan ang expired contract ng kanilang security personnel. Remedyong ginawa ng ahensya, maiuugnay din daw sa pautang scheme sa loob ng kanilang tanggapan. Narito ang Politico Update. Nahaharap muli sa kontrobersiya ang Department of Health matapos umanong mabigo ang pamunuan na tiyakin na mayroong sapat na seguridad sa loob ng ahensya kasunod ng pag-expire ng kontrata ng dating security provider. May kapabayaan din umano sa pagsasagawa ng bidding para sa kapalit nito. Batay sa mga impormasyong ating nakalap, mag-iisang buwan nang walang security guards ang DOH dahil hindi agad na isagawa ang bidding process kahit pabatid na ng pamunuan na magtatapos ang kontrata ng kasalukuyang security agency noong Disyembre ng nakaraang taon. Sa kaparehong buwan lamang umano naglabas ng invitation to bid ang DOH dahilan upang magkaroon ng kakulangan sa seguridad sa loob ng ahensya. Lumitaw rin sa proseso ang isyu ng umano'y pinapaborang security agency na Agilex na nabigo namang makapasa sa technical requirements sa kanilang bidding documents. At dahil sumablay ang isinagawang bidding, ang ginawang remedyo ng DOH ay kunin ang mga tauhan ng dating humahawak na security agency na Maximum at ipinasok bilang job order personnel kahit wala na umanong sapat na kagamitan gaya ng batuta at baril na kinakailangan upang epektibong maprotektahan ang mga pasilidad ng DOH. Hindi rin umano ito umaayon sa umiiral na batas sapagkat ang mga security guard na itinatalaga sa mga pasilidad ng pamahalaan ay kinakailangang magmula sa mga lisensyado at accredited security agencies. Nakasaad sa Section 6 ng Republic Act No. 11917 o Private Security Services Industry Act, ang mga individual na gumaganap ng tungkulin bilang private security guards ay dapat may wastong lisensya at authorization na inisyu ng Philippine National Police o mga institusyong accredited ng TESDA. Dagdag pa rito, ayon sa mga source, ang ilang dating security personnel ng Maximum na ipinasok bilang job order ay umano'y sangkot sa pagpapalakad ng pautang scheme sa loob mismo ng DOH na lalong nagpapalala sa isyu ng seguridad at integridad sa ahensya. Dahil dito, ibinabato ng mga kritiko ang pananagutan sa pamumuno ni Health Secretary Ted Herbosa na ayon sa kanila ay nabigong pangalagaan ng seguridad ng sariling institusyon. Kung hindi umano kayang protektahan ng pamunuan ang loob ng DOH, lalong nagiging questionable ang kakayahan nitong tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng pangkalusugang aspekto ng mga Pilipino.